gusto ko pag-usapan yung araw ng patay. Yung araw ng patay, yung araw ng patay, galing sa Katoliko, na minana sa Pagano. Pero makinig kayo. Alam mo yung ginawa ng Katoliko? Yung mga pista ng Hudyo, ay gumawa sila sa sariling pista. Diba sa Pilipinas, may mga pista ng ganyan, pista ng ganyan. Parang kaugalian ng Hudyo, tinuloy nila. Ang problema, itong sa Hudyo, utos ng Diyos yun eh. Sa Hudyo. Sa Hentil, parang wala. Pero meron ka mapapasa sa Biblia, yung communion, yung Passover. Pero paano yung pista ng tabernakulo, pista ng ano, sabi ng mga Armstrong, saka follower, saka Messianics, dapat gawin din ng Hentil, yung pista. At yung ebidensya nila sa Biblia, si Pablo sabi niya, kailangan bumalik ako sa Jerusalem para tuparin yung pista. I must keep the peace. So, si Pablo Hudyo hindi niya pinilit yung mga hindi pumunta sa Jerusalem para tuparin yung pista. Gusto lang ipakita ni Pablo, siya Hudyo pa rin katulad nila para mabili niya sa Kristyanismo. Ngayon, binibira rin si Pablo ng kapwa niya, Kristiyanong Hudyo, na siya bumitaw na sa pagka-Hudyo. Bumitaw na sa mga pista, ganyan. So, binigyan ko lang kayo ideya sa pista. Meron pangalawang sasabihin. Yung pista ng patay ay sumabayan sa pista ng tabernakulo ng Hudyo. Alam niyo yung 7 pista ng Hudyo, di ba? Sabihin November 1. Nasa kapanahunan ngayon ng pista ng atonement o tabernakulo. November 1 yung tabernacle. Dito, dalawang klaseng, di ba nag-Dominic Berman ako? Nalaman ko, may spring feast, may autumn feast. Yung autumn feast ay yan yung trumpets, tabernacle, atonement, yan. Tapos yung spring feast, yung Passover, unleavened bread, saka first fruit, Pentecost. So, pag gusto ko mag-comment, bawal ba magbisita sa patay? Bigyan natin ng halimbawa sa Bible. Yung mga magulang ng mga lumang tipal na patriarka, may libingan yun. Binibisita rin nila yun. Sa US, siyempre, yung mga protestante, nagbibisita pa rin sa puntod. It doesn't mean nandun yung mahal nila sa buhay. Parang tanda. Kunwari, yung cross ay tanda. Yung templo nawala. Pero yung wall ng templo, pinagdarasal ng binibisita ng mga Hudyo. So gusto ko ipakita, pag meron, hindi masama bumisita sa puntod ng patay. Kahit wala na yung espiritu sa katawan, meron pa rin nag-e-embalsa mo sa kanila. Bakit ine-embalsa mo ang patay kung patay na talaga yan? Iba, living, di ba? Yung embalsa mo ay panahon pa ng Egyptio, may revelation sa resurrection. Amen. Kaya may magsasabi, ang resurrection ay paganong araw. Pero ito ay panahon pa ni Enoch. Ito ay sinauna pa bago lumitaw itong Babel. Ito ay papasok na sa mysteries. Itong resurrection, bago ito napunta sa Kristyanismo, bago ito napunta sa lunang tipal, bago pa nagkaroon ng Moses, yung panahon pa ni Enoch, sa Egypt, yung Egypt na kung saan hindi pa yan nakurang, meron silang revelation tungkol sa resurrection. Ancient David, so paano yan? May pyramid, nakatupok sa stars. Isang araw, pupunta sila sa stars. Nakasulat sa Bible yan. So may connection lahat to. Pero paksa ko, yung patay. Bakit ine-embalsa mo? Ine-embalsa ka ng Egypto kasi expect nila mabuhay mula sa patay. Meron ng empty na kabao, parang na-raptured dating nun. Pero alam mo ba yung Hudyo, pag may namatay, hindi agad, parang punog na, wala na. Ang embalsa mo, ibig sabihin ay mammify? Mammify? Oo, mummy. Parang pinalutan ng tela. Pero meron silang inalo. Hindi naman bilihan siya. Pero ba yan? May halo, walang halo. Parehong embalsa mo yan. Biniyakan siya, bibiniyakan siya. Pag nilagyan mo ng gamot, para hindi siya mabulok, di ba? O para mabagalan ng ano. Pareho lang sa atin. Ang issue nito,
Kung ang katawan ng patay ay kaya mo ilagay sa libingan, kahit sa palayok. Pero di ba nakapalayok sila, gano'n, no? O yung oswari, ni James, may natagpo ang oswari. Yung oswari, parang maliit na kabatong. Pero nandun mga buto. Ibig sabihin, hindi walang kwenta sa mga Kristiyano, hindi walang kwenta sa mga patriarka yung labi ng patay. Hindi walang kwenta. So, hindi masama magbisita. Ano ang masama? Ha? Ano ang masama? Anong masama? Kung kailangan, November 1 lang. Yun. Tama mo? Ibig sabihin, bakit November 1 mo lang kailangan bisitahin? Ang protestante, hindi tayo pwede nilang bisitahin. Nilalagyan nila ng bulaklak. So, yan siguro ang kaibahan. Parang remembrance. Ang sabi ko pa, Mayroon kasi sa Biblia, ganun, yung mga namatay ay binibigyang galang. Alam mo, sa Hebron, nung nag-machine gun yung isang Hudyo sa mga Muslim, nandun yung mga ninuno nila, si Abraham. Yung Muslim, kinikilala ng ninuno si Abraham. Yung mga Hudyo, kinikilala ng Muslim si Abraham. Dahil muli na nalangin doon, pumasok sa mosque yung isang Hudyo. Minashing gun yung mga tao. Si Goldstein yata, pangalan niya. So, naalala, matagal na yan. Ibig sabihin, nung nabasa ko yung article niya, pinag-usapan Hebron. Hebron, nandun libingan ng mga ninuno. So, balik tayo si Joseph. Nung umalis sa Ehipsyo, yung mga Israelita, dinala ang labi ni Joseph. Siguro pati na siya mo. Shechem mo, saka dali. Macpela, Shechem. Magkamayan, pero sa yung lugar. Hindi ako doon ng Muslim. Sa Lukatambay ko, Macpela, Shechem. Shechem, yung pala magkamayan. Same place. Ang issue rito, may tamang pagtrato. So, hindi tayo totally extreme na yung pagbisita ay kasalanan. Meron nga tayo, naka-ashtray na, di ba? Ashtray. Naka-apo na, banga. Nakalagay sa banga yung apo. Masama ba yung cremation? Ha? Masama ang cremation. Sama na yan. Para yung pagbisita kay Marcos, parang tinataas kasi ni Marcos. Okay. So, prodigals na tayo. Pakisabi ng